Ito na ba talaga? Wala na bang atrasan? Mariin kong ipinikit ang mga mata ko, pilit na iwinawaksi ang imahe ng lalaking nakaupo sa sala, kaharap ang mga magulang ko. Siya na raw ang magiging sentro ng buhay ko, ang taong dapat kong mahalin, pero paano kung sa simula pa lang, ang tanging hangad ko ay ang iwasan siya, ang takbuhan ang ideyang ito na parang isang bangungot. Ang pangalan ko ay Christine Almeda, 24 na taong gulang, nagtapos ng cum laude sa kursong Business Administration, at sa kasamaang palad. Ang panganay na anak na babae ng kilalang negosyanteng sina Don Ricardo at Doña Esmeralda Almeda. Maganda raw ako, sabi nila. Matalino, sabi ng mga propesor ko. Pero sa mga sandaling ito, habang pinagmamasdan ko ang refleksyon ko sa salamin ng aking kwarto, wala akong makitang kahit ano kundi isang babaeng unti-unting nawawala ng sariling desisyon. Isang manika na isusugal ng pamilya para sa mas malaking kapalaran. Christine, anak, bumaba ka na. Hinihintay ka na nila, malumanay pero may diin na tawag ni mama mula sa labas ng pinto. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong gawin ito. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang lalaking pakakasalan ko, si Gabriel Ilustre, ay isang kilalang arkitekto. Matipuno, gwapo, at higit sa lahat, nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Perpekto, di ba? Siguro para sa iba, pero hindi para sa akin. Hindi sa ganitong paraan. Hindi dahil sa isang kasunduan na parang ibinebenta ako. Noong unang beses kaming formal na ipinakilala sa isa't isa, sa isang ingrandeng hapunan na inihanda ng aming mga pamilya, hindi ko maikakaila ang kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. Si Gabriel, sa kanyang formal na kasuotan, ay tila isang prinsipe mula sa fairy tale. Umiti siya sa akin, isang ngiting kayang makapagpatunaw ng yelo, pero para sa akin, iyon ay isang ngiti ng kasunduan, isang ngiti na nagsasabing, nakikita mo, nakatalina tayo sa isa't isa. Christine, this is Gabriel. Gabriel, Diffie daughter, Christine, pakilala ni Papa, ang boses niya ay puno ng pagmamalaki na hindi ko maintindihan kung para kanino. It's the pleasure to finally meet you, Christine, sabi ni Gabriel, ang boses niya ay malalim at may kumpiyansa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Napilitan akong abutin iyon. Same here, Gabriel. Ang lamig ng kamay ko ay kabaligtaran ng init ng palad niya. Sa ilang segundong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ito na iyon. Ang simula ng katapusan ng kalayaan ko. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Umiyak ako nang umiyak sa kwarto ko. Bakit kailangang mangyari ito? Bakit hindi nila ako hayaang pumili ng sarili kong landas, ng sarili kong mamahalin? Ang sagot nila, para sa negosyo, para sa kinabukasan ng pamilya. Ang kasal namin ni Gabriel ay magsisilbing tulay para sa mas malaking partnership ng aming mga kumpanya. Ganoon kasimple. Ganoon kasakit. Doon, sa gitna ng aking mga luha at paghihinagpis, nabuo ang isang desperadong plano. Kung hindi ko kayang pigilan ang kasal, sisiguraduhin kong hindi siya mahuhulog sa akin. Sisiguraduhin kong ako mismo ang aayaw sa kanya. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat para kamuhian niya ako. Kaya naman, sa mga sumunod na pagkikita namin, sinimulan ko na ang aking plano. Mula sa maayos at eleganteng Christine na kilala ng lahat, nagmistula akong ibang tao. Ang dating laging nakaayos kong buhok, hinahayaan ko na lang na nakalugay at bahagyang magulo. Ang mga damit kong pinipili ko ay yung mga luma, maluluwag at walang korte. Wala nang kolorete sa mukha. Sinadya kong magmukhang losyang, yung tipong hindi mo iisiping anak ng isang mayamang pamilya. At ang pinakamatindi, sinadya kong maging clumsy. Kapag may iaabot siya, kunwari ay mabibitawan ko. Kapag kakain kami, kunwari ay matatapunan ko ang sarili ko o ang mesa. Christine, are you okay? Tanong minsan ni Gabriel nang kunwari inatapilok ako habang naglalakad kami sa isang mall. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, pero agad ding napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Ay, okay lang. Medyo lampalang talaga ako minsan, hehe, sagot ko, sabay kamot sa ulo. Pilit kong pinipigilan ang tawa sa reaksyon niya. Nakita ko kung paano napapailing ang mga magulang ko sa tuwing makikita nila ang itsura ko. Si Mama, ilang beses na akong sinabihan. Anak, ano ba yung itsura mo? Nakakahiya kay Gabriel at sa pamilya niya. Mag-ayos ka naman.
Ma, ito po talaga ako. Simple lang, lagi kong sagot na may kasamang pekeng ngiti. Alam kong nasasaktan sila, pero mas nasasaktan ako. Ang pamilya Ilustre naman, lalo na ang mommy ni Gabriel, si Senora Beatrice, ay hindi maitago ang pagkadismaya sa tuwing makikita ako. Noon, tuwang-tuwa siya sa akin. Ngayon, para akong isang masamang panaginip na gusto na niyang magising. Pero si Gabriel, iyon ang hindi ko maintindihan. Nakikita ko ang pagkagulat sa mukha niya sa tuwing magkikita kami. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang sinusuri kung ako pa ba yung Christine na una niyang nakilala. Pero hindi siya umaatras. Hindi siya nagrereklamo. Sa kabila ng lahat ng pinapakita kong kapangitan at kamalasan, nananatili siyang kalmado at magalang. Gabriel, anak, sigurado ka pa ba rito? Narinig kong tanong minsan ni Senora Beatrice sa anak niya, noong akala nila ay hindi ko sila naririnig. Nasa kabilang silid lang ako, nagkukunwaring may hinahanap. Mom, we've talked about this. The wedding will push through, maring sagot ni Gabriel. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa boses niya. Napahinto ako. Bakit? Bakit ganoon na lang ang desisyon niya? Hindi ba siya naaapektuhan sa ginagawa ko? Hindi ba siya na-turn off? O baka naman, tulad ko, napipilitan lang din siya. Pero kung ganoon, bakit parang ang dali para sa kanya na tanggapin ang lahat? Dumating ang araw ng huling pag-uusap bago ang mismong kasal. Isang simpleng civil wedding lang daw muna para maselyuhan ang kasunduan. Pagkatapos, saka na raw ang granding kasal sa simbahan kapag ihanda na ang lahat. Para sa akin, ang ibig sabihin noon ay kapag matagumpay na ang business merger. Nakaupo kami ngayon sa malaking sala ng mansyon ng mga Ilustre. Naroon ang mga magulang ko, ang mga magulang ni Gabriel at kaming dalawa. Ako, sa aking pinakapangit na bestida na nahanap ko sa bowl ni Lola, at buhok na sinuklay ko lang gamit ang kamay. Si Gabriel, sa kanyang simpleng polo shirt at slacks, ay mukha pa ring modelo. Ang layo ng agwat namin. So, it's all settled then, sabi ni Don Ricardo, ang aking ama, na may ngiti sa labi. The wedding will be next week. Napatingin ako kay Gabriel. Nakatingin din siya sa akin. Walang emosyon ang kanyang mukha. Para bang isa lang itong ordinaryong transaksyon para sa kanya. Are you sure about this, Gabriel? Hindi ko napigilang itanong, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Ito na ang huling pagkakataon. Baka sakaling umatras pa siya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Yes, Christine. I'm sure. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ko. Pero hindi ba nakikita mo naman na hindi tayo bagay, pautal-utal kong sabi, itinuturo ang sarili ko. Baka magsisi ka lang. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Let me worry about that, Christine. I have the reasons. Reasons? Anong klaseng rason iyon? Dahil ba sa negosyo? O may iba pa siyang agenda na hindi ko alam? Lumabas kami ni Gabriel sa hardin pagkatapos ng pulong na iyon, sa utos ng mga magulang namin para raw, makapag-usap kami ng masinsinan. Ang totoo, gusto lang nilang masigurado na walang magiging aberya. Christine, panimula niya, habang nakatingin sa malayo. I know this isn't ideal for both of us. Natawa ako ng mapakla. Ideal? Gabriel, this is a disaster. Isang malaking pagkakamali. Humarap siya sa akin. Maybe. Maybe not. But we're in this together. For now. Bakit hindi ka man lang nagulat sa itsura ko? Tanong ko, hindi na napigilan ang sarili. Hindi ba dapat ayawan mo na ako? Umiling siya. Frankly, I was surprised. But it doesn't change anything. Hindi nagbabago ang ano? Ang kasunduan? Ang pera na nakataya? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako na para bang binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Perhaps, mahina niyang sabi. But whatever your reasons are for this transformation, and whatever the reasons are for pushing through with this marriage, let's just tear aside to make it work. At least, on paper. On paper. Iyon lang pala ang halaga ng lahat ng ito. Isang kasal na nakasulat lang sa papel.
Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pinahid ko iyon agad. Ayokong makita niya akong mahina. Sige, sabi ko, pilit pinatatag ang boses. Kung iyan ang gusto mo. Pero huwag kang umasa na magiging isang tunay na asawa ako sa'yo, Gabriel. Dahil hinding-hindi mangyayari yon. Tumango siya. I understand. Pero sa tingin niya, sa paraan ng pagtitig niya, pakiramdam ko ay may hindi siya sinasabi. Pakiramdam ko, sa kabila ng lahat ng ito, may mas malalim na dahilan kung bakit pinipili niyang ituloy ang kasal na ito. At iyon ang mas lalong nagpapalito at nagpapakaba sa akin. Ang kasal ay itinuloy makalipas ang 1 linggo. Isang simpleng seremonya sa City Hall na sinaksihan lang ng aming mga pamipamilya at ilang malalapit na kaibigan na kasabwat din sa kasunduang ito. Suot ko ang pinakasimpleng puting bestida na halos ayaw kong isuot at walang kahit anong kolorete sa mukha. Si Gabriel, sa kanyang barong, ay tila isang anghel na napadpad sa tabi ng isang ewan. Habang sinasabi ko ang aking giido, naramdaman ko ang pagkaawa sa sarili ko. Nakatingin ako kay Gabriel na may seryosong mukha habang sinasabi rin ang kanyang mga panata. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Bakit, sa kabila ng lahat, pumayag siyang pakasalan ang isang babaeng halatang ayaw sa kanya at pilit na pinapapangit ang sarili? Pagkatapos ng seremonya, sa maliit na salu-salo na inihanda, halos hindi ako makakain. Ang bawat subo ay parang may kasamang tinik. Ang bawat pagbati ng congratulations ay parang isang insulto. So, Jim X Illustre, bulong ni Gabriel sa tabi ko, nang kami na lang dalawa ang naiwan sandali sa isang sulok. May kakaibang diin sa pagkakasabi niya ng apelyido. Napatingin ako sa kanya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Umiti lang siya, yung ngiting nakakainis na naman. But that's who you are now, Christine. Whether you like it or not. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hi ya. Lo lange. Ging en se. Lahat ng iyon ay sabay-sabay kong naramdaman. Ito na ang simula ng buhay ko bilang asawa niya, isang peking asawa sa isang peking kasal. At ang pinakamasaklap, hindi ko alam kung ano ang tunay na motibo ng lalaking kaharap ko. Nakatitig lang ako sa kanya, pilit hinahanap ang sagot sa mga mata niyang tila ba may itinatagong li. Nagsimula ang tinatawag naming ibuhay may asawa sa isang maluwag na condominium unit sa Makati, isa raw sa mga investments ni Gabriel. Malayo sa mapanghusgang mata ng aming mga pamilya, pero hindi sapat para makalimutan ko ang bigat ng sitwasyon. 2 estranghero sa ilalim ng iisang bubong, pinagbigkis ng isang kontratang tinatawag nilang kasal. Ang plano ko? Tuloy ang laban. Ang pagiging di kaaya-ayang asawa, yun ang role ko. Ang malinis at modernong unit, unti-unti kong ginawang parang binagyo. Ang mga damit kong hinubad, iniiwan ko lang kung saan ko matipuhan, sa sofa, sa sahig ng banyo, minsan nga, sa ibabaw ng hapagkainan. Sinadya ko. Gusto kong makita niya kung gaano ako kababoy, kung gaano ako hindi karapat-dapat sa pangalang Illustre. Christine, sabi niya isang umaga, habang tinitingnan ang lababo na puno ng maruruming plato mula pa kagabi. Hindi mo ba hugasan yan? Kalmado lang ang boses niya, parang nagtatanong lang ng direksyon. Ay, nga pala, sagot ko, parang biglang naalala. Mamaya na siguro, tinatamad pa ako, eh. Sabay hikab ko ng malakas, kahit hindi naman talaga ako inaantok. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng panga niya, yung tipong nagpipigil. Pero mabilis ding nawala. Tumango lang siya. Kinuha niya ang apron at siya na mismo ang nagsimulang maghugas. Habang ginagawa niya iyon, pasimple akong sumilip. Ang ayos niyang maghugas, parang sanay na sanay. Ako. Kahit paghugas ng plato, ginagawa kong performance. Minsan, sadya kong binabasag ang baso o plato. Oops! Sorry, sasabihin ko na may halong peking pagkagulat. Ang sagot niya, it's okay. Ako na ang magliligpit niyan. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Walang galit, walang inis. Para bang normal lang na may asawa siyang sinasadyang maging pabaya. Sa pagkain, ganun din kung siya ang magluluto, masarap. Maayos. Kapag ako naman ang isumubok, asahan mo ng may tutong, hilaw, o kaya naman sobrang alat o tabang. Minsan, tinanong niya ako kung marunong ba talaga akong magluto. Medyo, patay mali siya kong sagot.
Sa bahay kasi, laging may tigaluto, eh. Hindi ko na natutunang maigi. Isang malaking kasinungalingan. Mahilig akong magluto at isa yon sa mga itinuro sa akin ni Lola. Pero kailangan kong panindigan ang pagiging inutil. Ang hindi ko maintindihan ay ang reaksyon o kawalan ng reaksyon ni Gabriel. Para siyang pader. Hindi natitinag. O baka naman, manhid? Imposible namang hindi siya naiinis o nabubuwisit sa akin. Sino bang lalaki ang matutuwa sa asawang ganito? Ang gabi ang pinaka-awkward para sa akin. Magkaiba kami ng silid tulugan. Yan ang hindi na kailangang pag-usapan. Automatic na iyon. Pero yung katahimikan bago kami pumasok sa kanya-kanya naming kwarto, yun ang nakakabingi. Minsan, nagkakasalubong kami sa hallway. Ngitian lang o tango. Parang boardmates lang kami, hindi mag-asawa. Ano bang klaseng tao to? Tanong ko sa sarili ko isang gabi habang nakahiga at nakatitig sa kisam. Bakit hindi man lang siya magreklamo? Bakit hindi niya ako sigawan? O kaya, isumbong sa mga magulang namin? Ang totoo, iyon ang inaasahan ko. Ang umabot sa puntong sumuko na siya. Pero wala. Parang baliwala lang sa kanya ang lahat. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, lalo na kapag akala niya ay hindi ko napapansin. Minsan, habang nanonood ako ng TV, ng napakalakas at kumakain ng chichirya na ikinakalat ko pa ang mga mumo, nakita ko siya sa gilid ng mata ko, nakasandal sa hamba ng pinto, pinagmamasdan ako. Nang lingunin ko, mabilis siyang umiwas ng tingin at pumasok sa study room niya. Ano iyon? Pagkadismaya? Pagsusuri? Isang hapon, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ito arte, totohanan na. Masakit ang ulo ko, nilalamig ako, at parang binibiyak ang katawan ko. Siguro, epekto na rin ng stress at ng mga pinaggagawa kong kalokohan. Nakahiga lang ako sa kama, nakabaluktot. Wala akong ganang kumilos. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng unit. Si Gabriel. Maaga yata siyang umuwi. Narinig ko ang mga yabag niya. Usually, didiretso iyan sa kwarto niya o sa kusina. Pero ngayon, huminto siya sa tapat ng pinto ko. Kumatok siya. Christine, okay ka lang ba dyan? Kanina ka pa hindi lumalabas. Sinubukan kong sumagot, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Kumatok ulit siya, mas malakas na ngayon. Christine, may bahid na ng pag-aalala sa boses niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya akong nakatalukbong ng kumot, nanginginig. Anong nangyari? Agad siyang lumapit. Hinawakan niya ang noo ko. Ang lamig ng kamay niya ay kakontraste sa init ng balat ko. Ang taas ng lagnat mo. Hindi ako nakaimik. Totoo, parang nasusunog ako sa lagnat. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong niya. Umiling lang ako. Kumain ka na? Umiling ulit. Napabuntong hininga siya. Hindi ito yung buntong hininga ng inis, kundi parang pag-aalala. Diyan ka lang. Igagawa kita ng lugaw. Bago pa ako makatutol, lumabas na siya ng kwarto. Maya-maya, naamoy ko na ang niluluto niyang lugaw. Isang amoy na pamilyar, parang yung lugaw na niluluto ni Mama kapag may sakit ako. Bumalik siya na may dalang tray, may mainit na lugaw, gamot at isang baso ng tubig. Kainin mo to para makainom ka na ng gamot, sabi niya, habang inaayos ang unan sa likod ko para makaupo ako ng maayos. Kaya ko na, sabi ko, kahit na nanghihina talaga ako. Ayokong magpakita ng kahinaan sa harap niya. Pero hindi siya nakinig. Kinuha niya ang kutsara, sumandok ng lugaw, hinipan ito ng bahagya, at itinapat sa bibig ko. Kain na. Natigilan ako. Parang eksena sa pelikula. Pero ito, totoo. Si Gabriel Ilustre, ang gwapo at TDT na arkitekto, sinusubuan ako ng lugaw. Ako, si Christine Almeda, ang peking asawa na walang ginawa kundi sirain ang araw niya. Wala akong nagawa kundi ibuka ang bibig ko. Ang sarap ng lugaw. Sakto lang ang lasa. Habang sinusubuan niya ako, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Ang seryoso niyang mukha, ang mga mata niyang nakatutok sa ginagawa niya. Bakit niya ito ginagawa? Pagkatapos kong kumain at uminom ng gamot, pinahiga niya ulit ako. Kinumutan niya ako ng maayos.
Magpahinga ka na, sabi niya. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Akmang aalis na siya nang hindi ko napigilang magtanong. Gabrielle. Lumingon siya. Elsan, bakit mo to ginagawa? Mumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi ko mabasa. May sakit ka, Christine. Asawa kita. Obligasyon kong alagaan ka. Asawa kita. Obligasyon. Yun lang ba yun? Pero bakit parang may iba pa? Lumabas na siya ng kwarto, iniwan akong tulala. Nakatingin lang ako sa pinto kung saan siya lumabas. Ang puso ko ang bilis ng tibok. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa ewan. Naguguluhan ako. Ang pag-aalaga niya ay hindi natapos doon. Sa mga sumunod na araw, hanggang sa gumaling ako, siya ang nag-asikaso sa akin. Naghahanda ng pagkain ko, nagpapaalala sa gamot, kinukuha ang temperatura ko. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya mukhang napipilitan. Isang gabi, habang mahimbing na akong natutulog, nagising ako dahil naramdaman kong may nag-adjust ng kumot ko. Pagmulat ko ng mata, nakita ko si Gabrielle, dahan-dahang inaayos ang kumot na nahulog sa paanan ko. Nang mapansin niyang gising ako, bahagya siyang natigilan. Sorry, nagising ba kita? Mahina niyang sabi. Nahulog kasi yung kumot mo, baka lamigin ka. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya. Sa dim light mula sa hallway, kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Walang pagkukunwari. Tumalikod na siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan akong gising, litong-lito. Ang plano kong pahirapan siya, ang plano kong kamuhian niya ako, parang unti-unting nagbabago. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa kanya. Dahil sa mga ginagawa niyang hindi ko inaasahan. Sino ka ba talaga, Gabrielle Ilustre? At bakit, sa kabila ng lahat ng pagpapanggap ko, sa kabila ng peking kasal na ito, nararamdaman ko ang isang kalinga na hindi ko dapat maramdaman. Nagsisimula na akong matakot. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Dahil ang puso kong pinilit kong isara, parang unti-unting may kumakatok. At ang masaklap, parang gusto ko ng pagbuksan. Kala ko, medyo nasasanay na ako sa kakaibang setup namin ni Gabrielle. Yung pag-aalaga niya noong nagkasakit ako, kahit paano, nag-iwan ng marka sa akin. Isang markang pilit kong binubura dahil hindi iyon kasama sa plano. Ang plano ay kamuhian niya ako, hindi ang kabaligtaran. At lalong hindi ang unti-unti akong naguguluhan sa kanya. Pero ang relatibong katahimikan sa aming peking pagsasama ay hindi pala magtatagal. Isang umaga ng Sabado, habang abala ako sa panonood ng paborito kong Korean drama sa sala, syempre, nilalakasan ko ang volume at nagkakalat ng popcorn, biglang may nag-doorbell. Si Gabrielle ang nagbukas. At ang sumunod na narinig ko ay isang boses na pamilyar, pero matagal ko nang hindi naririnig ng malapitan. Bro! Long time no see. Napalingon ako. Nakatayo sa pintuan ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Gabrielle, pero mas mayabang ang dating. Mas matangkad ng kaunti at may ngisi sa labi na parang laging may binabalak na hindi maganda. Si George Illuster. Ang panganay na kapatid ni Gabrielle. George! Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Gabrielle, bakas ang pagkagulat sa boses niya. Hindi niya yata inaasahan ang bisitang ito. Well, I heard the little brother finally tied the knot. Siyempre, I have to meet the lucky girl or unlucky, depending on how you see it, sabi ni George, ang tingin niya ay dumapo sa akin. Tinaasan niya ako ng kilay, mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang segundamanong gamit. Tumayo ako, pinagpagan ang bestida kong pangbahay na may mansa payata ng kape mula kahapon. Hi, bati ko, pilit na ngumiti. So, this is Christine, sabi ni George, lumapit sa akin. Hindi niya inilahad ang kamay. Tinitigan niya lang ako, yung tingin na ng iinsulto. I've heard things. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Alam kong hindi maganda ang e-things na iyon. Siguradong ang mommy nila ang nagkalat. George, this is the wife, Christine, pakilala ni Gabrielle, may diin sa salitang wife. Hinawakan niya ako sa braso. Isang gesture na hindi ko alam kung para suportahan ako o para ipakita kay George na pag-aari niya ako. Parehong hindi ko gusto. Wife, ha? Tumawa si George. Interesting.
Very interesting. Pumasok si George sa unit na parang pag-aari niya. Umupo siya sa paborito kong pwesto sa sofa, itinapon ang paa sa center table, at kumuha ng popcorn ko. So, Christine, panimula niya habang umunguya. Tell me about yourself. Paano mo nahook itong kapatid ko? Last I remember, he had very specific tastes. Ang tingin niya ay muling dumapo sa akin, puno ng pangmamaliit. Naramdaman ko ang pamilyar na galit. Ito na naman. Ang tingin na parang hindi ako karapat-dapat. Pero kailangan kong magpigil. Parte ito ng plano, di ba? Ang ipakita sa kanila na wala akong pakialam. Wala naman, sagot ko, nagkibit balikat. Nagkataon lang siguro. Nagkataon? Tumawa ulit si George. Sa pamilya natin, Gabriel, walang nagkakataon lang. Everything is arranged, one way or another. Tumingin siya kay Gabriel, isang makahulugang tingin na parang may alam siyang hindi ko alam. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Gabriel. George, anong kailangan mo? Oh, nothing much. Just wanted to see how you're doing. At syempre, para makilala ang bagong miyembro ng pamilya, sabi ni George, ang ngisi niya ilalong lumapad. You know, Mom. She's been worried. Mom worries too much, sagot ni Gabriel, halatang nairita na. Ang pagbisita ni George ay hindi natapos doon. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na siyang bisita. Minsan, bigla na lang siyang susulpot. Minsan, tatawag siya kay Gabriel at sasabihing dadaan siya. At sa bawat pagbisita niya, laging may dalang tensyon. Lagi niya akong sinusubukan. Tinatanong niya ako tungkol sa mga bagay na alam niyang hindi ko alam o mga bagay na alam niyang ikapapahiya ko. So, Christine, ano na nga ulit yung paboritong French wine ni Dad? Tanong niya minsan habang inagmemeryenda kami na siya lang naman ang kumakain ng imported na keso na dala niya. Ah, hindi ko alam eh. Hindi ako mahilig sa wine, sagot ko habang umunguya ng tuyo na kinuha ko sa ref. Really? Akala ko ba Almeda ka? Your father serves the best wine sa mga party niya, sabi ni George, na maihalong pang-uyam. Baka yung ibang Almeda yun, sagot ko na lang, sabay subo ulit ng tuyo. Nakikita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Gabriel sa tuwing ginagawa ito ni George. Minsan, sinasaway niya ang kapatid niya. George, tama na yan. What? I'm just trying to get to know my sister-in-law. May masama ba doon? Sagot ni George, painosente pa. Pero ang pinakamatindi ay nang simulan niyang pakialaman ang trabaho ni Gabriel. Si George ay kasama rin sa kumpanya ng mga ilustre, pero sa ibang departamento. At may mga usap-usapan na matagal na niyang gustong makuha ang posisyon ni Gabriel, o kaya naman ay pabagsakin ito. Isang gabi, umuwi si Gabriel na sobrang stressed. Kitang-kita sa mukha niya ang pagod at inis. May problema ba? Tanong ko, habang naghahanda siya ng kape. Hindi ko alam kung bakit ko tinanong. Siguro, na-curious lang ako. O baka naaawa. Hindi siya sumagot agad. Humigop muna siya ng kape. It's George. He's messing with one of SOE projects. Pinapahirapan niya yung mga suppliers ko. Bakit naman niya gagawin yun? Nagkibit balikat si Gabriel. He's always been like that. Competitive. Gusto niya, siya lagi ang bida. Natahimik ako. Naalala ko ang mga tingin ni George sa akin. Ang paraan ng pagsasalita niya. Ramdam ko ang galit niya, hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Gabriel. At parang ginagamit niya ako para lalong asarin o pahirapan ang kapatid niya. Hindi kaya dahil sa akin, mahina kong tanong. Dahil hindi niya ako gusto para sa'yo. Tumingin sa akin si Gabriel. May kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi ko mabasa. Pagod? Inis? O baka awa para sa akin? It's not about you, Christine, sabi niya. George has always been like this, even before you came along. Huwag mo nang isipin yun. Pero hindi ko maiwasang isipin. Dahil sa bawat pagbisita ni George, sa bawat patutsada niya, sa bawat panggugulo niya, nararamdaman ko na ako ang sentro. Ako ang dahilan, o isa sa mga dahilan, ng lumalalang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Isang beses, naabutan ko silang nag-uusap sa study room. Malakas ang boses ni George, dinig ko mula sa labas.
Hindi ako naniniwala, Gabriel. This whole marriage stinks. Anong akala mo sa akin, tanga? Alam kong may hindi tama rito. George, wala kang alam sa mga nangyayari. This is between me and Christine. Huwag ka nang makialam, sagot ni Gabriel, pigil ang galit. Hindi makikialam. Kapatid kita. At nakikita kong sinisira mo ang buhay mo para sa kanya. Hindi ko na narinig ang sumunod. Dahan-dahan akong umatras, bumalik sa kwarto ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Tama si George. May hindi tama rito. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Pero bakit parang apektado ako sa sinabi niya? Bakit parang nasasaktan ako para kay Gabriel? Ano ba tong nangyayari sa akin? Ang pagdating ni George ay parang isang bagyo na sumira sa pekeng katahimikan ng aming pagsasama. Dati, ang problema ko lang ay kung paano ko gagawing miserable ang buhay ni Gabriel. Ngayon, may isa pang taong gustong gawing miserable ang buhay naming dalawa. At ang masama pa, parang nagiging kakampi ko pa si Gabriel laban sa sarili niyang kapatid. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Hindi lang para sa sarili ko, kundi pati na rin para kay Gabriel. Nakikita ko kung paano siya naapektuhan sa mga ginagawa ni George. Ang dating kalmado niyang mukha, madalas na ngayong may bakas ng pag-aalala at inis. Isang gabi, hindi na naman ako makatulog. Lumabas ako para uminom ng tubig. Nakita ko si Gabriel sa balcony, nakatingin sa malayo, malalim ang iniisip. Nilapitan ko siya. Hindi ka patulog, tanong ko. Nagulat siya ng bahagya. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Tumabi ako sa kanya, dumungaw sa city lights. Ang daming ilaw, ang daming buhay. Pero kami, parang nakakulong sa isang madilim na sitwasyon. Si George na naman ba, tanong ko. Tumango siya. He's threatening to pull out some investors from the new project. He's using his influence. Grabe naman siya. Ganyan talaga si George. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. May pait sa boses ni Gabriel. Katahimikan. Gabriel, panimula ko, hindi sigurado kung tama ba ang sasabihin ko. Kung ako ang dahilan ng lahat ng to, pwede naman akong Ano? Umalis, pinutol niya ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya seryoso. Hindi ikaw ang dahilan, Christine. Matagal nang may problema sa amin ni George. Nagkataon lang na nadamay ka. Nadamay. Yun pala ang tingin niya sa akin. Isang taong nadamay lang sa gulo ng pamilya nila. Ewan ko, pero parang may kumirot sa dibdib ko. Pero nakikita ko kung paano kanya pinapahirapan. At parang kasalanan ko. Umiling siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. This is the battle, not yours. Muli, katahimikan. Ang hangin ay malamig, pero mas malamig ang pakiramdam sa pagitan namin. May gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung ano. May gusto akong gawin, pero hindi ko alam kung paano. Ang dating Christine na matapang at palaban, parang unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang Christine na nalilito, nag-aalala, at higit sa lahat nakakaramdam ng isang bagay na hindi niya dapat maramdaman para sa lalaking ito. Ang pagdating ni George ay hindi lang nagdulot ng tensyon. Nagdulot din ito ng pagdududa. Pagdududa sa plano ko. Pagdududa sa nararamdaman ko. At pagdududa kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging peking asawa sa harap ng isang problemang nagiging masyadong totoo. Ang bawat araw na dumadaan sa peking kasal namin ni Gabriel ay parang isang mabigat na pasanin. Ang anino ni George ay laging nakabantay, tila isang buitreng naghihintay ng tamang pagkakataon para sirain ang anumang natitirang kapayapaan sa pagitan naming dalawa at lalo na kay Gabriel. Pero sa gitna ng tensyon at mga tusong laro ni George, may isang bagay na hindi ko inaasahan ang unti-unting sumisibol sa dibdib ko, isang damdaming pilit kong iwinawaksi, ngunit mas lalo lang lumalakas. Ang puso kong isinumpang mananatiling bato, ngayon ay may kakaibang pintig sa tuwing malapit si Gabriel. Nakakainis. Nakakabaliw. Hindi ito ang plano. Ang plano ay ang kamuhian niya ako, ang sukuan niya ako. Hindi ang ako ang mahulog sa patibong na ako mismo ang gumawa. Nahuhuli ko ang sarili kong lihim siyang pinagmamasdan. Ang paraan ng pagkunot ng noo niya, kapag tutok na tutok siya sa blueprints niya, ang bihirang pagngiti niya na tila may dalang araw sa maulap kong mundo.
Ang pag-aalaga niya sa akin noong ako'y may karamdaman, ang tahimik niyang pagtatanggol sa akin mula sa masasakit na salita ni George. Lahat ng iyon, kahit alam kong marahil ay obligasyon lang para sa kanya, ay tumatago sa pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Madalas kong tanong sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kwarto ko tuwing gabi. Bakit parang mahalaga na sa akin kung anong mangyayari sa kanya? Isang gabi, umuwi si Gabriel na halatang problemado. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at frustrasyon. Hindi siya kumibo, diretso lang sa study room niya. Ilang oras na siyang nandoon. Karaniwan, hahayaan ko lang siya. Wala akong pakialam, di ba? Pero ngayon, may kung anong bumubulong sa akin na puntahan siya. Nagtimpla ako ng kape, yung paborito niyang timpla na natatandaan ko mula sa mga unang araw namin dito, noong sinusubukan ko pang alamin ang mga gusto niya para mas madali ko siyang mainis. Eroniko. Kumatok ako ng marahan. Gabriel. Ilang segundo bago siya sumagot. Pasok. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakasandal sa swivel chair niya, nakapikit, minamasahe ang kanyang sentido. Ang mesa niya ay puno ng mga gusot na papel. Nagtimpla ako ng kape, alanganin kong sabi, inilapag ang tasa sa gilid ng mesa niya. Nagmulat siya ng mata. May bakas ng pagkagulat, pero agad ding napalitan ng pagod ng ngiti. Salamat, Christine. You didn't have to tea. Mukhang kailangan mo, sabi ko, umupo sa bakanting silya sa tapat niya. Si George na naman. Tumango siya, humigop ng kape. He's relentless. May bagong paraan na naman siyang naisip para isabotage yung project ko sa Alabang. Pinapahirapan niya yung mga kontraktor. Naramdaman ko ang pag-igting ng pangako. Hindi ba siya napapagod? Ano bang gusto niyang patunayan? Nagkibit balikat si Gabriel. Maybe he just enjoys seeing me suffer. O baka gusto niya talagang patunayan na mas magaling siya sa akin. Ewan. May pait sa boses niya na kumurot sa puso ko. Hindi totoo yun, mabilis kong sabi, bago ko pa mapigilan ang sarili. Mas magaling ka. Alam ko iyon. Nakikita ko kung gaano ka kapassionate sa trabaho mo. Hindi kanya kayang pabagsakin. Natigilan si Gabriel. Tinitigan niya ako, yung tingin na parang ayon lang niya ako nakita. May kung anong emosyon sa mga mata niya, sorpresa, pagtataka, at pasasalamat. Salamat sa tiwala, Christine, mahina niyang sabi. Coming from you, that means a lot. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ko. Means a lot daw. Bakit parang ang sarap pakinggan kahit alam kong hindi dapat? Sa mga sumunod na araw, lalo akong naging conscious sa nararamdaman ko. Ang dating pagpapanggap na malamig at walang pakialam, nahihirapan na akong panindigan. Dahil sa bawat maliit na kabaitan ni Gabriel, sa bawat sandaling nagkakatinginan kami, lalong gumugulo ang isip at puso ko. Isang hapon, habang naglilinis ako ng sala, naglilinis na ako paminsan-minsan, lalo na kapag bored ako at ayokong isipin si Gabriel, may nakita akong isang lumang photo album sa ilalim ng center table. Album ng Pamilya Ilustre. Binuklat ko ito. Mga litrato ni Gabriel noong bata pa siya, ang cute, chubby na Gabriel. Mga litrato nila ni George, noong mga panahong mukha pa silang magkasundo. At mga litrato niya noong binata na siya, ang gwapo, matipunong si Gabriel na unang ipinakilala sa akin, bago pa ang lahat ng pagpapanggap ko. Ang mga mata niya sa litrato, puno ng pangarap at sigla. Ang layo sa Gabriel na nakikita ko ngayon na laging may bakas ng pagod at alalahanin. Napahinto ako sa isang partikular na pahina. Isang candid shot ni Gabriel, nakangiti habang may kausap sa telepono. Ang saya sa mga mata niya, parang walang problema sa mundo. Bigla may kumirot sa dibdib ko. Isang realisasyon na parang sampal sa akin. Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang ngiting iyon. Ang mga kalokohan ko, ang pagpapanggap ko, lahat yun ay nagdagdag sa bigat na pasan niya. Anong ginawa ko, bulong ko sa sarili. Ang layunin kong saktan siya para layuan niya ako, parang bumabalik sa akin. Dahil sa proseso, hindi lang siya ang nasasaktan, kundi pati na rin ako. Nasasaktan akong makita siyang ganito. Nasasaktan akong malaman na may parte ako sa kalungkutan niya. Biglang bumukas ang pinto ng unit. Si Gabriel. Nakita niya akong hawak ang album, nakatitig sa litrato niya.
Nagmementolan ka, tanong niya, sinubukang umiti pero halatang pilit. Mabilis kong isinara ang album. Hindi. Napadaan lang. Nakita ko lang to, na curious ako. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Lumapit siya, umupo sa tabi ko sa sofa. Ang lapit niya, naamoy ko na naman ang pamilyar niyang pabango. Ang puso ko, nagwawala na naman. Alam mo, Christine, panimula niya, ang boses niya ay malumanay. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, I still believe na may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Natawa ako ng mapakla. Dahilan? Siguro para pahirapan ang isa't isa. Umiling siya. Hindi. Siguro para may matutunan tayo. Pareho. Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya may kakaibang lalim. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Gabriel, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Yung ginagawa ko yung pagpapanggap ko alam kong Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ginawa mo, Christine? Putol niya sa akin, ang boses niya ay biglang naging seryoso, may bahid ng sakit. Napatingin ako sa kanya, kinakabahan sa susunod niyang sasabihin. Ang pinakamasakit, pagpapatuloy niya, ay yung alam kong hindi iyon ang totoong ikaw. Nakikita ko, sa likod ng lahat ng arte mo, sa likod ng pagpapanggap mong pangit at walang modo, may Christine na matalino, mabait at maganda. At yun ang Christine na minahal ko. Natigilan ako. Parang may bombang sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang mga salitang iyon diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Iminahal, utal kong tanong. Tumango siya. Ang mga mata niya hindi bumibitiw sa akin. Christine. Minahal kita. Mula pa noong unang beses kitang makita sa party ng mga Alcantara, bago pa man maisip ng mga pamilya natin ang tungkol sa kasal na to. Nakita kita noon, tumatawa ka kasama ng mga kaibigan mo, at nasabi ko sa sarili ko, siya na yon. Simple, pero totoo. Hindi ako makapagsalita. Ang revelasyon niya ay parang isang malakas na sampal. Ang lalaking pinilit kong saktan at itulak palayo, minahal pala ako ng walang pagkukunwari. Kaya noong sinabi ng mga magulang natin ang tungkol sa arranged marriage, dagdag niya, kahit alam kong mali ang paraan, pumayag ako. Dahil umasa ako, Christine. Umasa akong baka ito na ang pagkakataon ko. Umasa akong baka sa pagsasama natin, makikita mo rin ako, mamahalin mo rin ako. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Dahil ang pag-ibig na inaalay niya, sinalubong ko ng pagpapanggap at pananakit. Pero yung mga ginawa ko, halos hindi ko masabi. Sinadya kong maging pangit sa paningin mo. Sinadya kong kamuhian mo ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Alam ko. At nasaktan ako. Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit. Kung ano ang nagawa kong mali. Kung bakit ang babaeng minahal ko ay biglang naging estranghera sa akin. Pero kahit gaano kasakit, hindi nawala ang pagmamahal ko, Christine. Nagtago lang siguro, nasaktan pero hindi nawala. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay nagbigay ng kakaibang kuryente sa buong katawan ko. Alam kong mahirap paniwalaan. Alam kong marami kang tanong. Pero gusto kong malaman mo, sa kabila ng lahat ng pagpapanggap mo, minahal kita. At hanggang ngayon mahal pa rin kita. Ang mga luha ko'y kusa ng bumagsak. Hindi ko na napigilan. Ang bigat sa dibdib ko, parang gumaan ng kaunti, pero napalitan ng isang matinding pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng pag-amin niya, sa harap ng katotohanang isinampal niya sa akin, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Isang bagay na matagal ko nang itinatanggi, kinatatakutan, pero ngayon ay hindi ko na kayang labanan, mahal ko na rin si Gabriel. Mahal ko ang lalaking ito na tiniis ang lahat ng kalokohan ko, na minahal ako sa kabila ng lahat. Pero paano ko sasabihin? Paano ko aaminin na ang puso kong pinilit kong protektahan ay nahulog na rin pala sa kanya? Paano ko haharapin ang katotohanang nasaktan ko ang taong mahal ko? Biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Napatingin siya dito. Si George. Ang ekspresyon ni Gabriel ay agad nagbago, mula sa pagiging malambing at tapat, bumalik ang tensyon sa mukha niya. Excuse me, sabi niya, tumayo para sagutin ang tawag. Kailangan ko lang Naiwan akong mag-isa sa sofa,
Nanginginig, nalilito, at higit sa lahat, nasasaktan para sa aming dalawa. Ang pag-ibig na dapat sana'y maganda, naging komplikado dahil sa mga maling desisyon at pagpapanggap. Narinig ko ang boses ni Gabriel mula sa kabilang silid, halatang may matinding argumento sila ni George. Ang banta ng kapatid niya ay laging nariyan, handang sirain ang anumang mabuting namumuo. Ang puso ko parang pinipiga. Minamahal ako ni Gabriel. Mahal ko si Gabriel. Pero paano kami magiging masaya kung ang pundasyon ng relasyon namin ay puno ng kasinungalingan at sakit? At paano namin lalabanan ang mga taong tulad ni George na gustong-gusto kaming paghiwalayin? Ang pag-ibig na natuklasan ko, kasabay nito ang isang matinding kirot. Minamahal. Pero kasabay nito, nasasaktan. Sobrang nasasaktan. Ang pag-amin ni Gabriel na mahal niya ako, at ang sarili kong pagtuklas na mahal ko na rin siya, ay dapat sanang simula ng isang bagong yugto. Pero sa halip na magdulot ito ng kaluwagan, lalo lang nitong pinabigat ang sitwasyon. Ang anino ni George ay mas lalong naging mapanganib at ang mga salita ni Gabriel tungkol sa pag-ibig niya, bagamat nagbigay ng kakaibang init sa puso ko, ay kasabay ring nagdulot ng matinding takot at pag-aalala. Hindi ko pa nasasabi kay Gabriel ang tunay kong nararamdaman. Paano? Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, ang hiya at pagsisisi ay pumipigil sa akin. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging agresibo si George sa kanyang mga plano laban kay Gabriel. Nararamdaman kong papalapit na ang isang malaking unos. Isang hapon, nagpaalam si Gabriel na may pupuntahan siyang importante. Isang kliyente raw na kailangan niyang kausapin ng personal. May kakaibang kaba sa dibdib ko, pero pilit kong iwinaksi. Mag-ingat ka, sabi ko, isang simpleng paalala na may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Ngumiti siya. Ako pa ba? Babalik din ako agad. May kailangan pa tayong pag-usapan, di ba? Ang mga mata niya inangusap, puno ng pag-asa. Tumango lang ako, hindi makatingin ang diretsyo. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik si Gabriel. Sinubukan ko siyang tawagan pero unattended. Paulit-ulit kong sinubukan pero wala. Ang kaba sa dibdib ko ay lumalaki na, nagiging isang dambuhalang takot. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang unknown number. Nanginginig ang kamay ko nang sagutin ko ito. Hello? Christine Almeda Ilustre, isang malamig na boses ang sumagot. Hindi ko kilala. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nasa amin ang asawa mo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Anong sinasabi mo? Nasaan si Gabriel? Isang tawang nakakakilabot ang narinig ko mula sa kabilang linya. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, makinig kang mabuti. Ang mga sumunod na salita ay parang mga dagok sa dibdib ko. Si Gabriel, dinukot. Hawak siya ng mga taong hindi ko kilala, at ang kapalit ng kaligtasan niya ay isang halagang napakalaki, isang halagang alam kong hindi kayang ibigay ng pamilya namin ng ganoon kabilis. At may isa pang kondisyon, huwag isasangkot ang pulis. Bakit niyo ginagawa to? Umiiyak kong tanong. Magtanong ka sa bayaw mo. Siya ang may alam ng lahat, sabi ng boses, at pagkatapos ay ibinaba na ang telepono. Si George. Agad siyang pumasok sa isip ko. Ito na ba iyon? Ito na ba ang sukdulan ng galit niya kay Gabriel? Gagamitin niya ang buhay ng sarili niyang kapatid para sa pera? O may mas malalim pa itong dahilan? Hindi ako makapag-isip ng diretsyo. Ang takot ay bumabalot sa buong pagkatao ko. Si Gabriel nasa panganib siya dahil sa akin, dahil sa pamilya ko, dahil sa gulo ng pamilya nila. Sinubukan kong tawagan ang mga magulang ko pero hindi ko sila makontak. Si Senora Beatrice, ang ina ni Gabriel, ay nasa ibang bansa. Para akong nag-iisa sa gitna ng isang bangungot. Muling tumunog ang telepono ko. Si George. Christine, sabi niya, ang boses niya ay kalmado, na lalong nagpainit ng ulo ko. Narinig ko na ang balita. Nakakalungkot. Anong nakakalungkot, George? Alam kong ikaw ang may pakana nito, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang galit. Ako? Bakit naman ako? Kapatid ko si Gabriel. May pang-aasar sa tono niya. Huwag ka nang magmaang-maangan, George. Pakawalan niyo si Gabriel. Ano bang kailangan niyo? Simple lang, Christine. Pera.
Malaking pera. At isang maliit na pabor. Anong pabor? Kailangan mong pumirma sa isang kasulatan. Isang kasulatan na nagsasabing pinipilit ka lang ni Gabriel na pakasalan siya. Na ginamit ka niya para sa negosyo ng pamilya niyo. Kailangan mong siraan siya, Christine. Sa harap ng lahat. Pagkatapos, kapag nakuha na namin ang pera at nasira na ang reputasyon ni Gabriel, pakakawalan na namin siya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ito pala ang tunay niyang plano. Hindi lang pera ang habol niya. Gusto niyang sirain si Gabriel ng tuluyan. Gusto niyang mawala ang lahat sa kapatid niya, pera, reputasyon at pati na ako. Hayop ka, George. Tumawa lang siya. Think about it, Christine. Buhay ng asawa mo o ang pride mo. Mamili ka. Ibinaba niya ang telepono, iniwan akong tulala, nanginginig sa galit at takot. Ang mga sumunod na oras ay parang impyerno. Hindi ko alam ang gagawin. Kung tatawag ako ng pulis, baka lalong mapahamak si Gabriel. Kung susundin ko si George, masisira ang buhay ni Gabriel, pero baka iyon lang ang paraan para makalaya siya. Paulit-ulit kong tinitingnan ang cellphone ko, naghihintay ng tawag mula sa mga kidnapper, o kahit kay George. Ang bawat tunog ay nagpapatindig ng balahibo ko. Napaupo ako sa sahig, niyakap ang mga tuhod ko. Umiyak ako ng umiyak. Ang sakit. Ang bigat. Bakit kailangang mangyari ito? Gabriel, nasaan ka na? Okay ka lang ba? Bulong ko sa hangin. Ang imahe niya, ang mga ngiti niya, ang pag-aalala niya sa akin, lahat yun ay naglalaro sa isip ko. Ang pag-amin niyang mahal niya ako paano kung hindi ko na ulit maririnig yun? Bigla may naalala ako. Isang bagay na sinabi sa akin ni Gabriel noong mga unang araw pa lang namin sa kondo. Tungkol sa isang key panic button API sa telepono niya na direktang konektado sa isang private security firm. Isang beses lang niya itong nabanggit, parang biruan pa nga. Pero sa desperasyon ko, sinubukan kong alalahanin ang detalye. Kinuha ko ang laptop ni Gabriel. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukan kong i-access ang mga files niya. Hindi ko alam ang password niya. Sinubukan ko ang birthday niya, ang pangalan ko, ang pangalan ng kumpanya nila, lahat mali. Isip, Christine, isip. Biglang may pumasok sa isip ko. Isang petsa. Ang petsa kung kailan niya unang sinabi sa akin na mahal niya ako, noong gabing nagising siya sa study room. Sinubukan ko yun. Nag-green ang screen. Nakapasok ako. Nanginginig kong hinanap ang impormasyon tungkol sa security API. Nahanap ko. May contact number, may email address. Agad akong tumawag. Hello, Illuster Security Services. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa kausap ko. Sinabi ko ang hinala ko kay George. Nangako silang kikilos agad, pero kailangan nila ng kooperasyon ko. Kailangan ko raw subukang makipagnegosasyon sa mga kidnapper para matrace nila ang lokasyon. Nakatanggap ako ng text message mula sa mga kidnapper. Isang address. Isang warehouse sa may bandang pier. Doon daw ang palitan. Kailangan kong dalhin ang unang installment ng pera. At kailangan kong pumunta ng mag-isa. Ang takot ay bumalik, mas matindi pa kaysa kanina. Pero kasabay nito, may sumibol na determinasyon. Hindi ako pwedeng matakot. Kailangan kong iligtas si Gabriel. Tinawagan ko ang security firm. Sinabi ko ang address. Sinabi nilang susunod sila, pero kailangan kong mag-ingat. Nagpunta ako sa bangko, kinuha ang lahat ng savings ko. Hindi ito sapat para sa hinihingi nila, pero ito lang ang kaya ko sa ngayon. Habang nasa biyahe papunta sa warehouse, paulit-ulit akong nagdasal. Pagdating ko sa warehouse, madilim at nakakatakot. Sinalubong ako ng dalawang lalaking nakabonet. Kinuha nila ang bag ng pera. Nasaan si Gabriel? Tanong ko, pilit pinatatag ang boses. Mamaya na yan. Pirmahan mo muna to, sabi ng isa, inilahad sa akin ang isang dokumento at ballpen. Ang kasulatan na sinasabi ni George. Nanginginig kong kinuha yun. Binasa ko. Bawat salita ay parang lason. Ang siraan si Gabriel, ang sabihing pinilit niya ako, parang pinapatay ko na rin siya. Tumingin ako sa mga lalaki. Kapag pinirmahan ko to, pakakawalan niyo na ba siya? Basta sumunod ka lang.
Napapikit ako. Gabriel, patawarin mo ako. Akmang pipirmahan ko na ang dokumento nang biglang may sumigaw. Huwag, Christine. Huwag mong pipirmahan yan. Napalingon ako. Si Gabriel. Nakatayo siya sa di kalayuan, may dalawang lalaking nakahawak sa kanya, pero halatang lumalaban siya. May mga pasa siya sa mukha, pero ang mga mata niya ay nagniningas. Gabriel. Huwag kang maniwala sa kanila, Christine. Patibong lang yan, sigaw niya. Biglang nagkagulo. May mga dumating na pulis, kasama ang mga tauhan ng security firm. Putukan. Sigawan. Hinila ako ng isa sa mga kidnapper, ginawang panangga. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng baril sa sentido ko. Huwag kayong lalapit, kundi papatayin ko to, sigaw ng lalaki. Si Gabriel, kahit hawak pa ng dalawang kasama ng kidnapper, ay pilit na lumalapit. Pakawalan mo siya. Ako ang kailangan nyo, hindi siya. Ang eksena ay parang isang masamang pelikula. Ang takot, ang gulo, ang ingay ng mga putok ng baril. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang alam ko lang, kailangan kong protektahan si Gabriel, kahit anong mangyari. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko si George, nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang lahat na parang isang dula. Ang mga mata niya, puno ng galit at kabiguan. Nang magtama ang tingin namin, umisi siya sa akin, isang ngising demonyo. Biglang may humila sa kidnapper na may hawak sa akin. Isang matipunong lalaki, mabilis ang kilos. Si Oliver, ang chief ng security firm na nakausap ko sa telepono. Naitulak niya ang kidnapper at nailayo ako sa panganib. Ang sumunod na mga pangyayari ay mabilis. Nahuli ang mga kidnapper kasama na si George. Si Gabriel, agad na nilapitan ng mga medic. Ako, nanginginig pa rin pero ligtas. Nilapitan ako ni Gabriel, niyakap ng mahigpit. Okay ka lang? Hindi ka nila sinaktan, tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Umiling ako, niyakap siya pabalik. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, basta ligtas ka, sabi niya, hinalikan ako sa noo. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan at takot, isang bagay ang sigurado, gagawin namin ang lahat para sa isa't isa. Ang peking kasal, ang mga pagpapanggap, lahat yun ay nawala. Ang natira ay dalawang taong nagmamahalan, handang harapin ang anumang pagsubok, basta't magkasama. Pero may isang tanong na bumabagabag sa isip ko. Si Oliver. May kakaiba sa kanya. Ang paraan ng pagkilos niya, ang otoridad sa boses niya. Parang hindi lang siya simpleng chief ng security. Pagkatapos ng kaguluhan sa warehouse, dinala kami sa pinakamalapit na ospital para masigurado ang kalagayan namin, lalo na si Gabriel na nagtamo ng ilang pasa at galos. Si George naman, kasama ang mga tauhan niyang sangkot sa pagdukot, ay diretsyo na sa kulungan. Habang nasa ospital, hindi humiwalay sa tabi ko si Gabriel. Ang mga kamay namin ay magkahawak na para bang takot kaming muling paghiwalayin ng tadhana. Ang insidente ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Pero kasabay nito, parang may nabura ring malaking pader sa pagitan namin ni Gabriel. Ang mga pagpapanggap, ang mga kasinungalingan, parang natabunan na ng mas matinding damdamin, ang pag-aalala, ang takot na mawala ang isa't isa, at ang hindi maikakailang pagmamahal. Habang ginagamot ang mga sugat ni Gabriel, hindi ko maiwasang isipin si Oliver, ang chief ng security firm. Ang husay niya sa pakikipaglaban, ang paraan ng pagbibigay niya ng utos sa mga tauhan niya, at ang kakaibang aura ng otoridad sa kanya. May kung anong hindi tugma. Parang may higit pa siyang katauhan kaysa sa isang simpleng security chief. Maya-maya, pumasok si Oliver sa silid kung saan kami nagpapahinga. Nakasuot pa rin siya ng kanyang formal na security uniform, pero may dala siyang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Para kanino? Enki and him Rex Illustre, bati niya, ang boses niya ay kalmado na ngayon. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay na kami, Oliver. Salamat sa tulong mo. Utang namin sa iyo ang buhay namin, sabi ni Gabriel, sinubukang bumangon para makipagkamay, pero pinigilan siya ni Oliver. Walang anuman po, sir. Trabaho lang. Ngumiti si Oliver, isang ngiting tila may itinatagong kahulugan. Inilapag niya ang bulaklak sa mesang katabi ng kama ko. Para sa akin pala. Salamat, Oliver, sabi ko, medyo nahihiya.
Nais ko lang pong personal na i-check ang kalagayan ninyo bago ako umalis, sabi ni Oliver. At may ilang bagay lang po akong kailangang linawin, lalo na sa inyo, Sir Gabriel. Napatingin kami ni Gabriel sa kanya. Ano kayang lilinawin niya? Tungkol saan, Oliver, tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Oliver. Sir, alam ko pong marami kayong katanungan tungkol sa akin, lalo na sa bilis ng aming pagresponde at sa paraan ng aming operasyon. Tumango si Gabriel. To be honest, hindi ko inaasahan na ganun ka-epektibo ang security firm ninyo. Akala ko noon, isa lang kayong ordinaryong agency. Isang tipid ng ngiti ang muling sumilay sa labi ni Oliver. Well, sir, there's a reason for that. Ang Illustre Security Services ay hindi lang isang ordinaryong agency. It's one of the best and most discreet in the country. At ikaw, tanong ko, hindi na napigilan ang sarili. Sino ka ba talaga, Oliver? Parang hindi ka lang isang ordinaryong empleyado. Tumingin sa akin si Oliver pagkatapos ay kay Gabriel. Actually, Jimmerx Illustre, you're right. Hindi po ako isang ordinaryong empleyado. May kinuha siyang wallet sa bulsa niya at naglabas ng isang V. Inabot niya ito kay Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ang V. Napatingin siya kay Oliver, tapos sa V, tapos ulit kay Oliver. Hindi siya makapaniwala. Ikaw, utal ni Gabriel. Kinuha ko ang I mula sa kamay ni Gabriel. Binasa ko ang nakasulat, G.K. Olivers. De Leon, Chief Executive Officer at Luke's Medical Center. Chairman, De Leon Group of Hospitals. Nanlaki rin ang mga mata ko. Ang lalaking nasa harap namin, ang lalaking nagligtas sa amin, ang lalaking akala namin ay simpleng security chief lang, ay isa palang napakayamang may-ari ng isa sa pinakamalaking ospital sa bansa at isang respetadong doktor. Pero bakit, tanong ni Gabriel, halatang litong-lito. Bakit mo to ginagawa? Bakit ka nagpapanggap na security chief? Ngumiti si Oliver. Mahabang kwento, sir. Let's just say, I have no reasons. Minsan, kailangan nating gawin ang mga bagay na hindi inaasahan para protektahan ang mga taong mahalaga sa atin at ang mga bagay na pinaghirapan natin. Tumingin siya sa akin. At isa pa, Jimmerx Illustre, ang lolo ko ang dating matalik na kaibigan ng lolo ninyo, si Don Ricardo. May malaking utang na loob ang pamilya De Leon sa mga Almeda. Nang malaman kong nasa panganib ka, hindi ako pwedeng tumunganga lang. Lalo akong naguluhan. Pero paano mo nalaman? At bakit hindi mo sinabi agad? Discretion, Jimmerx Illustre. It's part of every other job, sabi ni Oliver na may halong hiwaga. At tungkol naman sa pag-alam, let's just say, may mga mata at tenga ako kung saan-saan. Nang malaman ko ang tungkol sa kasal ninyo ni Sir Gabriel at ang mga komplikasyon sa pamilya Illustre, minabuti kong personal na bantayan ang sitwasyon. Napaupo si Gabriel sa kama, hawak ang ulo. Hindi ako makapaniwala. All this time ang taong pinagkakatiwalaan ko para sa seguridad namin ay ikaw pala. May bahid ng sakit at pagkadismaya sa boses niya. Siguro, naramdaman niyang naloko siya. Pasensya na po, Sir Gabriel, kung hindi ko sinabi agad, sabi ni Oliver, ang boses niya ay puno ng sinseridad. May mga bagay na mas mabuting ilihim muna para sa kaligtasan ng lahat. At isa pa, mas madali akong makakakilos kung hindi niyo alam ang tunay kong pagkatao. Katahimikan ang namayani sa silid. Pinoproseso pa namin ni Gabriel ang lahat ng impormasyon. Ang dami. Ang bigat. So, yung api sa telepono mo di. Sabi ni Gabriel, nakatingin kay Oliver. Yes, sir. That app is directly linked to a specialized team within the organization. Hindi lang ito ordinaryong panic button. It's a direct line to me and in the resources, paliwanag ni Oliver. Kaya pala ganun kabilis ang responde nyo, sabi ko. Tumango si Oliver. Gusto ko lang pong malaman ninyo na ligtas na kayo. Si George Illustre ay nasa kamay na ng mga otoridad at mananagot siya sa lahat ng ginawa niya. Ang mga pamilya ninyo ay naabisuhan na rin po. Nakahinga kami ng maluwag ni Gabriel. Kahit papaano, tapos na ang bangungot na dala ni George. Salamat ulit, Oliver. Sa lahat-lahat, sabi ni Gabriel, mas kalmado na ngayon. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa'yo.
Huwag niyo na pong isipin yun, sir. Ang mahalaga, ligtas kayo, sabi ni Oliver. At Sir Gabriel, dagdag niya, ang tingin niya ay may kahulugan. Alagaan niyo po si Kim Rex Illustre. She's a gem. Huwag niyo na po siyang pakakawalan. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko sa sinabi ni Oliver. Napatingin ako kay Gabriel na nakatingin din sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Hindi ko na siya pakakawalan, Oliver. Pangako yan, sabi ni Gabriel, hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Nagpaalam na si Oliver, iniwan kaming dalawa ni Gabriel na may bagong perspektibo sa mga nangyari. Ang paglalahad ng katotohanan tungkol kay Oliver ay isa pang twist sa aming kwento, isang twist na nagpakita kung gaano kakomplikado ang mundo at kung paano ang mga tao ay may kanya-kanyang lihim at motibo. Nang kami na lang dalawa, humarap sa akin si Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Christine, panimula niya, ang boses niya ay malambing. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng sakit, ng takot, isa lang ang malinaw sa akin. Ano yun? Tanong ko, ang puso ko'y kumakabog. Mahal na mahal kita, sabi niya, ang mga mata niya inangingilid ang luha. At handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Kahit naharapin pa ang isang buong hukbo o ang sarili kong kapatid. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako, pero ngayon, hindi na dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan at pagmamahal. Mahal na mahal din kita, Gabriel, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng kasinungalingan. Natakot akong masaktan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Naiintindihan ko, Christine. At napatawad na kita. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Magkasama. At sisimulan natin ulit. This time, totoo na. Walang halong pagpapanggap. Hinalikan niya ako, isang halik na puno ng pagmamahal, pangako at pag-asa. Isang halik na nagsasabing sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na namin ang aming tahanan sa piling ng isa't isa. Ang revelasyon tungkol kay Oliver ay nagbigay linaw sa maraming bagay. Pero ang pinakamahalagang revelasyon ay ang pag-amin namin ni Gabriel sa aming tunay na nararamdaman. Ang peking kasal ay naging tulay patungo sa isang totoong pag-ibigan. Isang pag-ibigang sinubok ng panahon, ng kasinungalingan at ng panganib pero sa huli nananatiling matatag. Ngayon, handa na kaming harapin ang bukas, nang magkasama, nang may pagmamahal at katotohanan bilang aming sandata. Lumipas ang ilang linggo matapos ang mga kaguluhang iyon. Si George ay nahaharap na sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang balita tungkol sa kanyang mga ginawa ay kumalat na rin na nagdulot ng malaking iskandalo sa pamilya Illustre. Pero sa kabila ng lahat, si Senora Beatrice, ang ina nila, ay piniling manahimik at harapin ang sitwasyon ng may dignidad kahit na alam kong nasasaktan siya ng labis para sa kanyang dalawang anak. Ang pamilya ko naman, sina Papa at Mama, ay agad na humingi ng tawad sa akin at kay Gabriel. Inamin nilang nagkamali sila sa pagpilit sa akin sa kasal, na nabulag sila sa ambisyon para sa negosyo. Nakita nila kung gaano kami nasaktan, kung gaano kami muntik ng mapahamak. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali, pero unti-unti, sinimulan kong buksan muli ang puso ko sa kanila. Alam kong mahal nila ako, nagkamali lang sila ng paraan. Ang pinakamahalaga, kami ni Gabriel, nagsisimula ng buuin muli ang aming mga buhay at ang aming relasyon. Wala nang pagpapanggap. Wala nang kasinungalingan. Tanging puro pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. Bumalik kami sa condominium unit, pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang kulungan kundi isang tahanan. Ang dating magkaibang silid-tulugan, ngayon ay iisa na lang. Ang dating malamig na samahan, napalitan na ng init at lambing. Isang umaga, nagising akong yakap-yakap ni Gabriel. Pinagmasdan ko ang mukha niya habang natutulog pa. Ang mga guhit ng pagod ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng kapayapaan. Hinaplos ko ang pisngi niya. Minahal ko ang lalaking ito sa kabila ng lahat ng pagsubok, at mas lalo ko pa siyang minamahal ngayon. Nagmulat siya ng mata, umiti. Good morning, mahal ko. Good morning, sagot ko, hinalikan siya sa labi. Ang sarap gumising ng ganito. Mas masarap kung ganito tayo araw-araw, habang buhay, sabi niya, niyakap ako ng mas mahigpit. Ang mga araw namin ay napuno ng mga simpleng bagay, pero puno ng kahulugan.
Magkasama kaming nagluluto ng almusal, hindi na ako nagpapanggap na hindi marunong. Pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain, at siya naman, laging may sorpresa para sa akin, minsan bulaklak, minsan paborito kong tsokolate, o minsan, isang simpleng yakap lang na nagsasabing mahal niya ako. Naglalakad kami sa park tuwing hapon, magkahawak kamay, pinag-uusapan ang lahat ng bagay, mula sa mga pangarap namin hanggang sa mga pinakasimpleng pangyayari sa araw-araw. Minsan, naupo kami sa isang bench, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, o ang mga magkasintahang sweet sa isa't isa. Naaalala mo ba noong una tayong nagkakilala? Tanong niya minsan. Tumawa ako. Naman. Yung gabing akala ko, katapusan na ng mundo ko. Ako naman, akala ko, simula na ng langit ko, sabi niya, kinindatan ako. Kahit na medyo naging impyerno muna bago naging langit. Kasalanan ko iyon, sabi ko, yumuko. Hinawakan niya ang baba ko, itinaas ang mukha ko para magkatinginan kami. Tapos na yun, Christine. Ang mahalaga, natuto tayo. At nandito tayo ngayon, mas matatag, mas nagmamahalan. Dumating ang araw ng aming totoong pikasal. Isang simpleng seremonya sa simbahan na dinaluhan ng aming mga pamilya at malalapit na kaibigan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagpapanggap. Habang naglalakad ako sa aisle, suot ang isang magandang wedding gown na pinili naming dalawa, nakatingin lang ako kay Gabriel na naghihintay sa akin sa altar. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal at saya. Nang sabihin namin ang aming mga panata, hindi na ito mga salitang isinasaulo lang. Bawat salita ay mula sa puso, puno ng pangako at katapatan. Tinanggap kita, Gabriel, bilang aking asawa, sabi ko, nanginginig ang boses sa emosyon. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin kita at aalagaan, hanggang sa huling hininga ko. Tinanggap kita, Christine, bilang aking asawa, sagot ni Gabriel, ang mga mata niya inangingilid na rin ang luha. Ikaw ang buhay ko, ang pangarap ko. Pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mamahalin kita ng walang hanggan. Pagkatapos ng seremonya, sa reception, lumapit sa amin si Oliver, kasama ang isang magandang babae na ipinakilala niyang asawa niya. Congratulations, M.A.N.M.X. Illuster, bati ni Oliver, naitinggiti. Finally, you wedding without the drama. Nagtawanan kami. Salamat sa'yo, Oliver. Kung hindi dahil sa'yo, sabi ni Gabriel. Etete, sabi ni Oliver. Tapos na iyon. Ang mahalaga, masaya kayo. At mukhang hindi niyo na kailangan ng security ko. Pero kailangan pa rin namin ng isang kaibigan, sabi ko, ngumiti kay Oliver. Anytime, sagot niya. Ang buhay namin ni Gabriel ay hindi naging perpekto pagkatapos ng kasal. May mga araw pa rin ang tampuhan ng hindi pagkakaunawaan. Pero natutunan na naming pag-usapan ang lahat. Natutunan naming makinig sa isa't isa. At higit sa lahat, natutunan naming magpatawad. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkoni ng aming bahay, isang maliit na bahay na pinili naming lipatan, malayo sa gulo ng syudad, pinagmamasdan namin ang mga bituin. Alam mo, minsan naiisip ko, sabi ni Gabriel, hinahaplos ang buhok ko. Kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, yung peking kasal, si George, yung pagdukot, magiging ganito kaya tayo kasaya ngayon. Napaisip ako. Siguro hindi. Siguro, kailangan nating pagdaanan ang lahat ng iyon para mas ma-appreciate natin kung anong meron tayo ngayon. Para mas tumibay tayo. Siguro nga, sabi niya. Dahil sa lahat ng sakit, natutunan kong mas mahalin ka. Sa lahat ng takot, natutunan kong mas pahalagahan ka. Ako rin, sabi ko, sumandal sa balikat niya. Sa lahat ng pagpapanggap ko, natagpuan ko ang totoong ako, at ang totoong pagmamahal ko para sa iyo. Niyakap niya ako. Ang pag-ibig, hindi lang puro saya at kilig, no? Minsan, kailangan din ng sakit, ng luha, para mas tumamis. Tumango ako. At ang pagpapatawad, yun ang pinakamahalagang sangkap. Pagpapatawad sa iba at pagpapatawad sa sarili. Hinalikan niya ako sa noo. Mahal na mahal kita, Christine Almeida Illustre. Noon, ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal din kita, Gabriel Illustre. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang kwento namin ay hindi isang ordinaryong love story.
Ito ay kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng isang kasunduan, sinubok ng mga kasinungalingan at panganib, pero sa huli, pinagbuklod ng tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na natutong magpatawad, maghilom, at manatiling matatag sa kabila ng lahat. At habang pinagmamasdan namin ang mga bituin sa langit, alam naming ito pa lang ang simula ng aming walang hanggan. Isang walang hanggan na puno ng pag-asa, saya, at higit sa lahat, pag-ibig na totoo at wagas. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong walang sawang pakikipaglakbay kasama sina Christine at Gabriel, mula sa masalimuot nilang simula hanggang sa kanilang pinakaasam na wakas. Ang inyong suporta at presensya sa bawat kabanata ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng buhay nina Christine at Gabriel. Naramdaman ko ang bawat pintig ng kanilang puso, ang kilig, ang sakit, ang tampuhan, ang pag-asa, at ang walang katumbas na pagmamahal. May mga pagkakataon na napapangiti ako habang nagtatype, lalo na sa mga tagpong unti-unti nilang natutuklasan ang tunay nilang nararamdaman. At may mga sandali rin namang napapabuntong hininga ako sa bigat ng kanilang pinagdadaanan, lalo na noong mga panahong puno ng pagpapanggap at pagsubok. Ang pagbuo sa kanilang mga karakter, ang paghabi sa bawat tagpo, mula sa mga simpleng usapan sa hapagkainan hanggang sa mga mapanganib na sitwasyon, ay isang hamon, ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng di matatawarang saya, lalo na kapag naiisip kong maaaring may mga puso kayong naantig nito. Naging parang tunay na mga kaibigan ko sila, at ang kanilang paglago bilang tao at bilang magkasintahan ay isang bagay na labis kong ikinagalak na masaksihan at maisulat. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso't isipan mula sa kwentong ito, iyon ay ang walang hanggang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, ang kahalagahan ng pagpapatawad, at ang lakas na dulot ng katotohanan. Nais kong iparating na ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto, ito'y dumadaan sa mga pagsubok, nasusugatan, ngunit kapag ito'y tunay, ito'y lumalaban, nagtitiwala, at higit sa lahat, natututong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ang bawat isa sa atin ay maaaring magkamali, ngunit laging may pagkakataon para itama ang mga ito, para humingi ng tawad at para magsimulang muli. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ang siyang magpapalaya sa atin at magbibigay daan sa tunay na paghilom. Kaya naman, mga minamahal ko, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumago sa inyong puso? Sino sa mga tauhan ang inyong minahal, kinainisan, o naintindihan? Ang inyong mga kaisipan at damdamin ay napakahalaga po sa akin at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwento. At kung sa tingin ninyo ay may iba pang maaaring maantig, matuto, o makakuha ng inspirasyon sa paglalakbay ni na Christine at Gabriel, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa kanila. Muli, isang drum na puno ng pasasalamat po mula sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga pahina ng panibagong kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa pag-ibig, sa pag-asa, at sa walang katapusang posibilidad ng buhay.